To make things clear sa usaping buwis sa online selling, makakakwentuhan din natin live via Zoom mga kada ang 5 years BIR attorney at ngayon may sarili siyang law firm and tax firm. And let's welcome here Attorney Dave Pataksil. Pataksil. Kasama rin natin ang May isang Zoom. online seller na si Cheryl Manawag. Wow. Or Manao. Cheryl, come. Lika, dito tayo. Hi, Cheryl! Hi, Miss Pia. Hello! Hello po. Kamusta? Magandang umaga Thank you so sa'yo. much. Morning. Morning. Gano'ng katagal ka ng online seller, Cheryl? 4 years. 4 years na. And what do you sell? Pre-loved bags. Aha. Kamusta naman ang benta? Okay naman siya pero nung pandemic, yun talaga yung height talaga. Ngayon, hindi na siya ganun kalakas kasi everybody can go out na eh. Aha. Yun. Pero But it's pre-loved really bags, okay. you can hardly find that in physical stores, di ba? Yeah. Actually, reseller ako. I just buy from live sellers also. So, I watch live selling and then nire-resell ko lang siya. That's a totally different ano na rin, no? Kasi you were buying from another online seller and then you're selling as well. Pero sabi mo mas malakas during pandemic. Is that the reason why you started during pandemic ba? Actually not. Kasi before pandemic, ano na rin talaga ako, nag-online selling na ako. wow, Kasi okay. I used to work sa real estate sa sales. Medyo napagod na ako. So, nag-decide ako na mag-online selling. Actually, may iba pa akong mga businesses na ginawa before online selling. Basta gusto ko na kasing magstay sa house. Yun. Actually, a lot of people. Yun ang yeah. magandang, no? That's another advantage of being an online seller. You can just stay home and conduct your business from the comforts of your home. Oo. Maaari mo malaman kung magkano ang kinikita mo or how much do you make dito sa pagbebenta mo online? Siguro ballpark figure na lang. Monthly, siguro safest would be mga 150, ganon. 150,000. Aha. Yun. Depende kasi din sa Sa benta. sa product, kung pwede mo siyang mark up ng malaki. Oo. Or sa buyers, kung marami kang buyers that month. Very siya, hindi siya ganun ka-consistent talaga. Oo. At paano ito nakakatulong sa inyong pamilya? Ay, malaking malaki. Kasi main source, I'm a widow. Okay. So, I have 4 children. And yun lang yung source of income ko. Wala akong katulong sa bahay eh. So, ako na rin yung mommy mode, yaya mode, and then daddy mode na working. So, hindi ako makagawa ng ibang job. So, siya talaga yung main source. Pero, nagsusurvive kami. At least meron kaming 3 kain sa isang araw, bills, yun. Oo. At okay din ng 150. Ano pang mga naipundar mo na dahil sa pag-online selling? Hindi naman kasi ako masyadong ganun ka-active na online seller katulad ng iba na talagang tutok na tutok. Kasi nga, You have other other roles, obligations. yes, correct. Hindi ako nakapagpundar, but more on nakasurvive. Survive. Parang it's enough for you to pay the bills of you and Yes, for yourself bills, and your family. food, needs. Malalaki na kasi yung kids ko, so medyo mas malaki na rin. Pero pundar maybe siguro yung like, cellphone, mga ganon. Mga gamit. Yeah. In your opinion, sa tingin mo ba, it's high time na patawan na ng buwis ang mga online sellers? Actually, matagal na siyang lumabas yung issue na yan. Sorry, I don't want to say issue. It's a topic or a Yeah, concern. topic. Concern. I actually personally agree. Kasi syempre, Filipino citizen ka, we all have our obligations. Ang opinion ko lang is, mahaba pa yan. Kasi, kailangan, before they i-implement nila, pulido na yung mga bago to bagong Anong mga tax konsiderasyon ang gusto mong makita? How will they make it fair?
Kasi ang daming online sellers. When I came in, buyer lang ako ng pang-personal ko eh. Tapos yung mga napapanood ko, 14 years ago na silang nagbebenta, 12 years, 15 years. Sabi ko, hala, matagal na pala to. Sorry. So, paano nila ma-monitor, ma-audit? Hindi ko pa masyadong tinutukan yung details, pero mahirap kasi papanoorin nyo lahat ng nagla-live para ma-audit yung No, I think it goes with the registration, no? But let's hear from an expert. Puntahan natin. na natin Oo, sa si expert. attorney. Si Attorney Dave Pataksil. Good morning, Attorney. Are you there? And welcome po dito sa Kada Umaga. Hello, good morning. Good morning po. Ayan. Kamusta, attorney? Maganda umaga sa'yo. Naririnig mo ba ang discussion namin dito? Oo, naririnig naman at dama ko yung yung hinanaing ng mga online sellers din diyan at yung worry. Maraming worry syempre. Ang online sellers naman natin is yun, kumikita rin lang naman tapos biglang nagkaroon ng hinigpitan pagdating sa taxes yung mga online sellers. Okay, just for the record, ano bang ibig sabihin kapag online seller ang tinutukoy natin? Sino-sino mga kabilang dito, attorney? Ang online seller, lang siya means siya para magbenta. So, hindi porke korporasyon ka or individual ka na online seller is ibang type ka ng nagbabayad ng buwis. So, it's more just a means of doing business. So, if your means of doing business is mostly e-commerce, sa mga app marketplace, consider ka as online seller. So, this includes people who sell things sa Facebook, ganon? Ayun, kasama yon. As in, kahit iba't ibang means natin ng pagbebenta, kasama rin doon. Pero tandaan natin, meron tayong sa tax code natin na dapat may regularity. Meaning, hindi siya isolated transaction. Hindi siya pa Kunyari isa-isa lang. kung parang normal mo siyang ginagawa, na may regularity, tapos usual kang nagbebenta ng ganon, hindi yung nagbenta ka lang ng used car, ng used clothes, kasi nagde-declutter ka. So more of regular conduct of business siya. So, I think we also have to define. Kaya ito na nga yung concern ng online seller namin dito. Well-defined po ba ang provisions ng BIR tungkol sa online selling? Who would we consider an online seller? 'Di ba? Kailangan po ba rehistrado sila? Meron silang business permit? What are those kinds of considerations na kailangan in place? So yung batas kasi natin, general siya. Sinasabi na kapag kumikita ka ng income or may income ka, considered ka ng taxpayer. So kailangan mo mag-register. So minsan nga kahit empleyado, may team dapat yan kasi kinakantasan sila ng employer. So same goes sa mga online seller. So kailangan rin nila mag-register kasi kumikita na sila ng income gamit yung activity nila. So yung pag-register na yun yung pagpunta sa BIR, pagkuha ng mayor's permit, at DTI. Okay. Kayo ba, Cheryl, are you registered? Did you bother to register your business with DTI? Yes, nung nag-start kasi yan, nag-boom sa Facebook na parang hindi na kami makakapagbenta kung hindi ka registered. So, some of us started yung DTI pa lang. And then nung nakita namin na medyo parang magulo, hindi pa kami masyadong nalilinawan. So, hanggang doon pa lang yung step na nagawa ko. Kasi, may difference din kasi sa amin second-hand Second-hand items. How do you consider that? Yung mga policies. So, kailangan ko pa siyang basahin kung ano yung mga i-consider. Kasi meron, di ba, paano yung mga return policy, may mga ganun-ganun. Kung bago yung items, siguro madali. Pero for the used items na mga binibenta, sabi ko, siguro dapat may iba pang policy na i-consider. But I think as long as, like the attorney said, as long as you're getting income from it, yun na yun. Yeah. You're conducting a business. Yeah, correct. Diba? So ano po ang provision ng BIR about online selling? Sino po ang kailangan ng magbayad ng batas? Magbayad ng buwis. Sorry. So, ganun pa rin, lahat ng kumikita, and if your means of doing business is online, kailangan natin magbayad ng tax at mag-register. Ngayon,
ang common question dyan, magkano ba yung babayaran ng tax? Ang usual na binabayaran ng tax dyan is, dati pa man, kahit hindi pa ine-enforce yan, sa mga individual, magbabayad ka ng 8% more than your 8% ng gross sales mo less to 250,000. So kunwari, meron kang 500,000 na income, ang babayaran mo is 250 times 8%. So yun yung magiging tax mo siya. Ngayon, may lumabas na bago yung 1%. Nabanggit nyo rin kanina na meron tayong 1% tax. Ano ba yung 1% na yon? Ngayon, sinabi ng BIR dito na yung mga platforms na yan, yung mga app natin, mga online marketplace, magkakaltas na sila ng 1% doon sa mga binabayad through their platform. Hindi siya additional tax, kung hindi pa unang bayad ng tax. So kung kinaltasan ka na ng 1%, yung kinaltas na yon, pwede mong i-minus sa annual tax mo. So halimbawa, kinaltasan ka, ang kinaltas sa'yo amounting to 10,000. Tapos, eto na, April 15, filing na ng tax. Tapos nung magbabayad ka ng tax, ang na-compute sa'yo, 50,000. So yung kinaltas sa'yo na 1%, pwede mong ibawas dun sa annual tax mo. So yung binabawas na 1% na yan, yung withholding tax na tinatawag, paunang bayad lang yan ng tax na pwede mo namang gamitin sa annual filing mo as pangbawas sa total. So wait, there's more pala yun. Yung 1% na sinasabi namin kapag 500,000 pataas ang kinita mo gross annually. Tama ba, attorney? Oo, tama. Ngayon, ang government Kung mas agency mababa natin, doon, wala na. Wala nang tax na kailangan bayaran. Ganun po ba yun? magbabayad pa rin sila ng tax. So kapag individual ka, yung 8% ng gross sales mo, ibabayad mo. Yun yung tax mo. Ang naiba lang, kapag 500 above ka, meron ka, kakaltasan ka ng 1% ng mga online platforms. What is your reaction to that, Cheryl? Malinaw ba sa'yo? Medyo. Siguro nasa-shock ako, kaya hindi ako nalilinawan. Kasi akala ko 1% eh. Ayaw niyang pumasok, ayaw niya ma-absorb. I'm not an accountant Kasi today. ayaw tanggapin. But what can you say about that? Paunang tax lang pala yung 1% na sinasabi natin. Oo, Kaya kanina na nagkukwenta kami, 500,000 a year, kung 500,000 halimbawa ang kinita mo this year, 2024, ang ibabayad mo kung 1% is just 5,000 pesos. 5,000, oo. Kaya pala sabi, tinututulan pa nila to liit-liit. Yung pala paunang tax pa Oo lang nga, yun. Meron pang 8% pala. 8%. 8% din. So, ang laki. Pero kung hindi makakapagbayad ng tax, attorney, ano naman ang magiging consequence? So kapag hindi tayo makapagbayad ng tax, ayun, meron tayong mga tinatawag na enforcement activity ng BIR. So dito, chine-check, ino-audit yan. So ngayon, ang government agency natin may power na kumuha ng mga information ng mga online seller. Paano nila gagawin yan? Pwede silang kumuha sa mga online platforms na i-demand nila yung listahan ng mga registered online seller sa kanila. Tapos from there, pwede nilang i-monitor yan. Tapos kung hindi tayo nagbayad, pwedeng ipasara, tapos mag-impose ng mga penalties. Ayun. Okay. Actually, kahit yung mga live selling, meron din yan. Mga Kanet 25, this is Pia Guanyamago. For more Kada Umaga updates, please click the subscribe button and follow us on Net25 social media pages at Net25 TV and at Net25 Entertainment Facebook page. See you guys. Bye!